Nagsisimula ang pelikula sa pagdating ni Thunderleg sa isang liblib na lugar. Doon niya nakita ang isang sulat na humihiling na patayin niya ang sikat na boxing champion na si Charlie Wei. Tumanggap din siya ng pera para sa trabaho. Pumunta si Thunderleg sa lugar ni Charlie at diretsahang sinabi na naroon siya upang patayin ito. Nagulat si Charlie at sinabing kaya niyang doblehin ang bayad para patayin na lang ang taong nagpadala ng sulat. Gayunpaman, tumanggi si Thunderleg, sinabing hindi siya makapagtataksil sa kanyang kliyente dahil sa kanyang dangal. Nagsimula ang laban ng dalawa, at malakas na inatake ni Thunderleg si Charlie. Ang eksena ay lumipat sa isang kung fu training center kung saan ang maraming estudyante ay nag-eensayo. Pinapanood sila ng kanilang guro na si Master Wong. Bigla siyang tumayo at lumabas, iniutos sa kanyang katulong na alagaan ang mga estudyante habang wala siya. Sinimulan ng katulong ang pagtuturo ng ilang galaw, ngunit halata na hindi siya sineseryoso ng mga estudyante. Sinimulang asarin ni Freddie Wong ang katulong kasama ang kanyang kaibigan. Nang mapansin ito ng katulong, sinaway niya si Freddie at sinabing hindi porket anak siya ni Master Wong ay maaari na niyang gawin ang gusto niya. Sinubukan ng katulong na turuan siya ng leksyon, at nagsimula ang kanilang laban. Nakakuha ng upper hand si Freddie at mabilis na natalo ang katulong. Makalipas ang ilang sandali, kumakain sina Freddie at ang kanyang kaibigan nang mapansin nila ang isang magandang babae sa kalsada. Sinabi ni Freddie na kaya niyang yakapin ang babae at nakipagpustahan sa kanyang mga kaibigan na kung magagawa niya ito. Sila ang bibili ng kanyang pagkain. Kinuha niya ang isang ahas mula sa basket ng isa sa mga nagtitinda at ginamit iyon para takutin ang babae at mayakap siya. Biglang dumating ang nanay ng babae at sinimulang bugbugin si Freddie. Hindi matapatan ni Freddie ang kakayahan sa kung fu ng ina ng babae kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Habang pauwi si Freddie, napansin niya si Lee na kinuha ang jade ng isang mahirap na tindero at tumangging bayaran ng tamang halaga. Nang magmakaawa ang tindero sa kanya, binali ni Lee ang jade at sinubukan pa siyang bugbugin. Biglang dumating si Freddie at pinagsabihan si Lee. Kahit may espada pa si Lee, hindi siya makapanlaban kay Freddie, na kinuha ang pera ni Lee at ibinigay ito sa tindero. Matapos bugbugin si Lee, binalaan siya ni Freddie na huwag nang magpakita uli sa kanya. Pag-uwi ni Freddie, napansin niyang kausap ng kanyang ama ang parehong babae na bumugbog sa kanya kanina. Kasama rin ang anak ng babae. Sinubukan ni Freddie na umiwas, pero dinala pa rin siya sa harap nila. Lumabas na ang babae ay kapatid ng kanyang ama. Hindi ipinagkanulo ng babae si Freddie, pero sinabi ng anak nito kay Master Wong na tinukso siya ni Freddie sa kalye. Bago pa siya maparusahan, dumating si Mr. Lee kasama ang anak niyang si Lee na puro sugat at mga plaster ang katawan. Humingi si Mr. Lee ng parusa para kay Freddie dahil sa kanyang pagwawalang galang. Nais ni Wong na siya mismo ang magparusa sa anak, pero kumbinsido siya ng kanyang kapatid na ang biktima ang dapat magparusa kay Freddie. Sinabi niya sa mga Lee na makakagawa sila ng 10 atake kay Freddie nang hindi siya makakaganti. Isa sa mga tauhan ni Lee ang nagmayabang na 3 atake lang ang kailangan niya para talunin si Freddie at sinimulang bugbugin ito. Pagkatapos ng 10 atake, nakatayo pa rin si Freddie na parang walang nangyari. Sa inis, sinubukan muli siyang bugbugin ng lalaki. Pero this time, gumanti na si Freddie at binugbog ang tauhan ni Lee. Umalis ang mga Lee na nangakong mag-eheganti laban kay Freddie at Wong. Nagdesisyon si Master Wong na parusahan si Freddie. Pinaluhod niya ang bata sa mahirap na posisyon sa loob ng 5 oras araw-araw. Pero matalino si Freddie, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan para tulungan siya at nakahanap ng iba't ibang paraan para mandaya sa kanyang mga parusa. Sa huli, sa pagkadismaya ng kanyang ama, nagpa siya si Master Wong na ipadala si Freddie kay Beggar So para sa mas mahigpit na pagsasanay. Habang nasa isang parusa, dumating ang kaibigan ni Freddie para balan siya na malaking problema ang kanyang haharapin. Sinabi niya na kilala si Beggar So sa pagpapahirap sa kanyang mga estudyante. Sa kanyang pagsasanay, natakot si Freddie sa maaaring mangyari sa kanya kaya't nagpa siya siyang tumakas. Gutom at walang pera, pumunta si Freddie sa isang restaurant. Umupo siya sa tabi ng isang lalaking kumakain doon at nag-order ng maraming pagkain, umaasang ipapasa niya ang bayarin sa lalaki pagkatapos. Pagkatapos niyang kumain ng todo, handa na sana siyang umalis, pero nalaman niyang ang lalaki pala ang may-ari ng restaurant. Binugbog siya ng mga tauhan ng restaurant. Habang binubugbog siya ng mga tauhan, nakasalubong niya si Beggar So. Magkasamang nilabanan nina Freddie at Beggar So ang mga tauhan ng restaurant at natalo nila ang mga ito. Paglabas nila, nagpasalamat si Freddie kay Beggar So sa pagtulong, hindi alam na siya pala ang dahilan kung bakit siya natakot at tumakas ilang araw na ang nakaraan. Pinagalitan pa niya si Beggar So, hindi alam na siya pala ang tinawag ng kanyang ama para sanayin siya.
Biglang inilahad ni Beggar So ang kanyang pagkakakilanlan, na ikinagulat ni Freddy. Sinubukan ni Freddy na tumakas mula sa kanya, pero hindi siya makalayo. Tinangkang labanan ni Freddy si So para takutin ito, pero mas mahusay ang kakaibang estilo ng kung fu ni So kaysa sa kanya. Hinela ni So si Freddy papunta sa kanyang kubo. Sa unang gabi niya sa bahay ni So, ilang beses na sinubukan ni Freddy tumakas, pero hindi siya makalusot dahil bantay sarado siya ni So. Kinabukasan, sinimulan ni So ang pagsasanay kay Freddy. Ipinagawa kay Freddy ang patuloy na paglipat ng tubig mula sa isang malaking kaldero papunta sa isa pa. Kapag hindi nakatingin si So, nagkunwari si Freddy na nalulunod sa isa sa mga kaldero, at nang tulungan siya ni So, isinilid niya ito sa kaldero at tumakas. Paglipas ng ilang oras, si Freddy ay nagpapahinga sa lihim na tagpuan ni Thunderleg habang pinapatuyo ang kanyang basang damit. Biglang lumitaw si Thunderleg at inutusan siyang umalis agad, pero tumanggi si Freddy at nagbigay pa ng mga bastos na pahayag. Madaling binugbog ni Thunderleg si Freddy, pero hindi siya pinatay. Sinabi niyang ang pagpatay kay Freddy ay isang kahihiyan. Ipinahiya niya si Freddy at pinilit siyang gumapang sa ilalim ng kanyang mga binti. Nang tumakas si Freddy, labis siyang napahiya at bogbog. Hindi niya matanggal sa isip ang pambubugbog at kahihiyang dinanas mula sa lalaki. Nais niyang maghaganti kaya't bumalik siya kay Beggar So upang tapusin ang kanyang pagsasanay. Kinabukasan, sinimulan ni So ang mahigpit na pagsasanay ni Freddy. Unang sinanay ni So ang kanyang mga kamay gamit ang isang patpat bilang gabay. Sa simula, hirap si Freddy kahit sa paghawak ng pagkain dahil sa tindi ng pagod ng kanyang mga kamay. Ngunit kalaunan ay lumakas ang kanyang mga kamay ng husto, hanggang sa kayanan niyang basagin ang mga walnut gamit ang kanyang mga daliri. Isang araw, pumunta sina Freddy at So sa isang lokal na sagalan. Matalas ang mga mata ni So kaya't lagi siyang nananalo. Nais ng may-ari ng sagalan na paalisin siya, ngunit gusto ni So na kumita ng sapat na pera para sa kanyang lingguhang inumin. Nang manalo si So sa huling laro at handa nang umalis, hinamon siya ng isa sa mga tauhan ng sagalan. Nagpustahan sila ng lahat ng kanilang pera. Ngunit nanloko ang tauhan upang manalo, subalit mabilis si So at napansin kung saan niya itinago ang barya. Tinangkang tumakas ng tauhan dala ang pera, ngunit pinigilan siya ni Freddy at hiningan ng kanilang pera. Ipinakita ng tauhan ng lakas ng kanyang ulo at hinamon si Freddy sa isang laban. Sa simula, nahirapan si Freddy, ngunit nakakita siya ng maso at ginamit ito upang talunin ang tauhan. Sinabi ni So kay Freddy na kunin ang pera at dalhan siya ng alak. Ngunit pumunta si Freddy sa isang restoran at kinain ang lahat ng pagkaing mayroon. Sinabi niya sa waiter na lagyan ng 3 tasa ng alak ang bote at ang natitirang espasyo ay pinuno niya ng tubig. Pagbalik sa kanyang kubo, nanghihina na si So dahil ang pangunahing pinagmumulan ng kanyang lakas ay ang alak. Dumating ang tauhan mula sa sagalan kasama ang kilalang Bamboo Master upang bugbugin sina So at Freddy. Sinimulan ng Bamboo Master na atakihin si So. Pagdating ni Freddy, inabot niya ang bote kay So, ngunit ito'y tubig lang kaya hindi niya lubusang natalo ang Bamboo Master. Napilitan silang tumakas at magtago hanggang umalis ang Bamboo Master. Kinagabihan, pinagalitan ni So si Freddy dahil sa pag-aksaya ng pera sa pagkain kahit hiningi niyang dalhan siya ng alak. Nag-argumento si Freddy na kung mas maganda ang tinuro ni So, baka natalo na niya ang Bamboo Master. Ipinaliwanag ni So na ang tinuturo pa lang niya ay ang mga pangunahing kaalaman. Na hindi matututunan ni Freddy ang estilo na nais niyang ituro kung wala ito. Ipinahayag niya na handa na si Freddy at binuksan ang 2 lalagyan ng nakapreserbang alak. Uminom sila hanggang sa sila'y malasing. Sinimulan niyang ituro kay Freddy ang mga kakayahan ng kanyang 7 masters. Master Leo, na may ganap na kontrol sa kanyang kalooban. Master Lee, na may pinakamalakas na kanang paa. Ang matabang Master Han na may dalang kaldero ng lakas. Master Lan na eksperto sa pagnakaw. Master Chang na dalubhasa sa dobleng atake. Master Shou, eksperto sa atake sa leeg. At si Master Misho na gumagamit ng elegante ng kanyang katawan upang talunin ang kalaban. Si Freddy ay nagsanay araw at gabi sa mga pamamaraan ng mga masters. Samantala, dumating isang araw si Ginoong Lee sa bahay ni Wong. Tinanong niya kung bakit pinipigilan ni Wong ang mga tao sa kanilang nayon na ipagbili ang lupa sa kanya. Tinanong ni Wong kung bakit niya kailangan ang lupa, at nagsinungaling si Lee na may sumpa sa kanilang pamilya kaya't kailangan nila ang lupain. Alam ni Wong na ito ay kasinungalingan at sinabi niya na hindi makukuha ni Lee ang lupa. Alam niyang may karbon sa mga lupa at nais itong ibenta ni Lee para kumita. Ngunit hindi niya ito hahayaang mangyari. Sinubukang suhulan ni Lee si Wong ng 20% ng kita kung tutulungan siya, ngunit mariing tumanggi si Wong at pinaalis si Lee sa kanyang bahay.
Sa kanyang lihim na lokasyon, nakatanggap ng bagong bayad si Thunderleg mula kay Ginoong Lee upang patayin si Master Wong. Nang gabing iyon, habang pauwi si Freddy sa kubo ni So dala ang lingguhang alak, nadaanan niya ang dojo ni Bamboo Master Stick. Umaasang makaganti mula sa nakaraang pagkatalo, sinimulan ni Freddy na asarin si Bamboo Master at hinamon ito sa laban. Sinimulang bugbugin si Freddy ng Bamboo Master gamit ang kanyang mahusay na kasanayan, ngunit uminom si Freddy ng alak at ginamit ang drunken style laban sa kanya. Hindi kinaya ng Bamboo Master ang estilo ng drunken kung fu at tinanggap ang pagkatalo. Kinuha pa ni Freddy ang dalawang malaking kanya ng alak. Pagdating sa kubo ni So, napansin niyang wala si So. Iniwan ni So ang isang sulat kay Freddy na nagpapaliwanag na tapos na ang kanyang pagsasanay, kaya't dapat na siyang bumalik sa kanyang ama at mamuhay bilang isang mabuting anak. Pagbalik sa dojo ni Wong, sinabi sa kanya ng isang lalaki na ang mga tauhan ni Lee ay nagmimina sa lupain na may karbon nang walang pahintulot. Nang madaliin ni Wong ang lugar, nakita niyang si Thunderleg ang naghihintay. Hinamon siya ni Thunderleg sa isang labanan at ipinakilala ang sarili. Naniniwala si Thunderleg na perpektong katapat niya si Wong, kaya magiging marangal ang laban. Nais niyang patayin si Wong nang may paggalang. Nagsimula ang laban ni Wong at Thunderleg, at gaya ng inaasahan, mas malakas si Thunderleg. Ngunit biglang dumating si Freddy at sinabi sa kanyang ama na siya ang lalaban sa halip. Sa pagkagulat ng lahat, dumating din si Beggar So. Naramdaman ni Thunderleg ang takot, ngunit sinigurado ni So na hindi siya makikilahok sa laban, sapagkat kaya ni Freddy na talunin si Thunderleg. Nagharap sina Freddy at Thunderleg sa isang matinding laban. Ginamit ni Freddy ang lahat ng kanyang natutunan mula sa kanyang pagsasanay at lahat ng kasanayan ng mga masters upang tuluyang talunin si Thunderleg. At dyan nagtatapos ang pelikula.